Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Muli tayo po ay nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay magkakasama ulit sa oras na ito upang atin pong purihin ang Panginoon, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan sa atin, pag-aralan po ang kanyang salita at tayo po ay manalangin. Ngayong gabi, nawa ang bawat isa ay may maayos na kalusugan at malakas na pangangatawan. Nawa ay patuloy natin pong nararanasan ang pangunguna, ang pagtugon ng Panginoon sa atin pong mga panalangin. At patuloy na ang atin pong pananampalataya ay tumitibay, tumatatag at mas lalo pang lumalalim sa atin pong Panginoon. Dahil po sa patuloy na ating pakikinig, pag-aaral at pagsasagawa ng salita niya na atin pong napapakinggan tuwing tayo po ay nagtitipon. Kaya nawa sa atin pong pag-aaral ulit sa bahaging ito ng atin pong gawain ay handa na ang atin pong puso, ang ating isipan na muling pakinggan ang kanya pong salita. Atin pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Mark chapter 13 verses 34 to 37. Mark 13, 34 to 37. Ang sabi po dito, "It's like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge, each with his assigned task, and tells the one at the door to keep watch. Therefore, keep watch because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight, or when the rooster crows, or at dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa oras na ito na inyo pong ibinigay sa amin. Salamat sa kalayaan, kalakasan, kaligtasan, Panginoon, na meron po kami. Salamat po sapagkat malaya na namin pong pag-aaralan ang inyo pong salita. Panginoon, dalahin ko po na buksan mo ang puso't isipan namin, nawa maunawaan namin ito, maisagawa po namin sa amin pong buhay upang lalo kaming mapalapit sa inyo, upang lalo naming mahalin ang inyo po Panginoong salita, alamin ang inyo pong kalooban at ito po Panginoon ang maging direksyon ng buhay namin. Samahan na kami sa aming pag-aaral, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil ngayon po ay July na dito po sa ating pong bansa. Ito pong panahong ito ay panahon ng tag-ulan at tagbagyo. At dahil nga po dito sa atin ay ganyan na ang panahon, ay kabi-kabila po ang balita ng pagbaha. Di po ba? Lalo na dito po sa Metro Manila, nakita po natin ang iba't ibang bahagi ng atin pong lugar na meron pong baha. At madalas ay kinakancel nga po ang klase pagka umuulan, sapagkat baka matrap ang mga estudyante sa kanilang mga eskwelahan dahil nga po sa baha. Ang nakakapagtaka po mga kapatid, ito pong panahon nating ito at ito pong pangyayaring ito ay taon-taon na atin pong nararanasan, di po ba? In fact, alam niyo po ba, ang budget ng atin pong pamahalaan ng DPWH, ng Department of Public Works and Highways, na siyang nangangasiwa sa pag-aayos nga po nitong ating mga daan para hindi na po bahain. Ito po ang pangalawang may pinakamalaking budget. Ang number 1 ay DepEd at ang pangalawa po ay DPWH. Ayon po sa Philippine Information Agency, ang budget po ng DepEd ngayon pong 2025 ay 1.053 trillion pesos sa DepEd. At sa DPWH po ay 1.034 trillion pesos. Napakarami pong pera nito. Ito po ay gagastusin sa infrastructure, or pag-aayos ng mga daan, mga bridges at marami pang iba. At isa nga po dito ay yung pag-aayos ng mga kalsada para hindi bahain. Pero ang nakakalungkot nga, taon-taon na lang, sa kabila ng nakikita natin na iba't ibang mga road reblockings, mga deep excavation projects, ay tuwing ganitong panahon, ay ganun pa rin ang nararanasan natin. Bumabaha pa rin. In fact, kung obserbahan nyo, mas lumalala pa. Yung dating hanggang tuhod lang na baha or hanggang bewang lang na baha, ngayon lampas tao na. Di po ba? At ganun pa rin katindi, karami
ang napipinsala. At sa mga pangyayaring ito, masasabi natin, no, na talagang ang ating bansa ay hindi pa rin nakakapaghanda, no po? Lagi nating natatagpuan na kulang ang preparasyon. At nakita rin po natin sa nangyayari sa atin na pagka hindi handa, ano po, ay hindi po maganda ang resulta nito. Madalas ay kalamidad, madalas ay matinding pagkasira. Sa gabing ito mga kapatid, meron din po tayong kailangang paghandaan sa atin pong pamumuhay dito po sa lupa. Lalo tigit po sa bawat isa sa atin ng mga mananampalataya, sa bawat isa na sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Sa atin pong pag-aaralan, ito pong text na atin pong binasa, ito po ay itinuro, sinabi, no po, ang talinhagang ito ay binanggit ng Panginoon para paalalahanan ang mga apostol, ang mga tagasunod niya, na paghandaan ang kanyang muling pagbabalik. Sa gabi pong ito, masasabi po ba natin na tayo po ay handa anytime na bumalik ang Panginoong Hesukristo? Sapagkat kung babasahin natin ang Biblia, yan po ang kanyang pangako, no? Sa kanyang pagbalik sa kalangitan, ayon po sa John chapter 14, ipaghahanda po tayo ng matitirahan doon at pagka natapos na yon, siya po ay babalik upang kunin tayo, no? At dalhin kung saan siya naroroon. Yan po ang napakaganda na pangako ng Panginoon sa bawat isa na sasampalataya sa Kanya. Kaya sa gabing ito, kung tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, ikaw ay kasama sa kukunin ng Panginoon sa Kanyang muling pagbabalik. Pero kung hindi mo pa siya tinatanggap, wala ka pang relationship sa Panginoong Hesukristo, I'm sorry to say this, maiiwan ka. Pero kung naririnig mo ang mensaheng ito, ang ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pag-asa para isuko ang buhay natin sa Panginoon at tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Sapagkat ang pangako niya, pagka ginawa mo yun, ang sabi sa John 3:16, you will never perish but have everlasting life. Kaya mga kaibigan, kung hindi mo pa kilala ang Panginoon, ngayon na ang araw, ngayon na ang oras para isuko natin ang buhay natin at tanggapin natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Ngayong gabi mga kapatid, ang pamagat ng atin pong talinhaga at mensahe ngayong gabing ito ay the parable of the homeowner and his servants. The parable of the homeowner and his servants. Ang talinhaga ng may-ari ng bahay at ng kanyang mga lingkod. Ito pong talinhagang ito ay binanggit ng Panginoon bilang tugon sa tanong ng mga apostol. Kung tayo po ay babalik dito sa chapter 13 verses 1 and 2, ang sabi dito, as he was leaving the temple, one of his disciples said to him, look, teacher, what massive stones, what magnificent buildings. Verse 2, do you see all these great buildings? Replied Jesus, no one stone here will be left on another, everyone will be thrown down. At alam po ninyo, ang isa sa dahilan, kung bakit sumusunod itong mga apostol sa Panginoong Jesucristo, sapagkat naniniwala sila na ang isa sa gagawin ng Panginoon sa kanyang pagpunta dito sa lupa ay para talunin ang Roman government, para ibalik sa mga Hudyo ang kanilang independence, or pagkasarinlan. At nung binanggit ito ng Panginoong Jesucristo, nung itinuro ng mga apostol yung malalaking bato ng templo, at ang sinabi ng Panginoon, wala ni isa bato na matitira, sa gusali na yan. So na-excite yung mga apostol na akala nila ay ang Panginoon yun ang kanyang gagawin na sa susunod na mga panahon na talagang tatalunin niya itong Roman government or Roman Empire. Kaya pagdating dito sa verses 3 and 4, as Jesus was sitting on the Mount of Olives opposite to the temple, Peter, James, John, and Andrew asked him privately, tell us, when will these things happen? And what will be the sign that they are all about to be fulfilled? So dito na-excite sila. And then, ito na, sinagot na ng Panginoon. Hindi lamang yung kanilang katanungan, kundi ang kanya talagang in-emphasize dito ay yung tanda ng muli niyang pagbabalik dito sa lupa. At ipinakita niya dito ang mga signs, pagka malapit na siyang bumalik. At pagdating po dito sa verse 32 and 33, ang sabi niya dito, no one knows about the day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard,
Be alert, you do not know when that time will come. Okay? So dito, sinabi ng Panginoong Hesukristo, walang nakakaalam ng eksaktong oras or date, no? Kung kailan babalik. Tangi ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, muli nating pinapaalalanan ng bawat isa, marami nang sumubok na magbigay ng eksaktong oras, no, or date, no, all throughout the history. Pero ni isa ay walang natupad. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, walang sino man ang makakapagsabi ng eksaktong oras ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Pero meron siyang binigay na tanda pagka malapit na siyang bumalik. Ang punto dito ng Panginoong Hesukristo, kaya niya binigay ito, kaya niya sinambit ang talinhagang ito, ay hindi para magpakadalubhasa itong mga apostol or kung sino man or lahat ng mga mananampalataya kung ano yung eksakto na oras ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kundi, ang dahilan kung bakit niya binanggit ito, at ito ay mapapansin natin na paulit-ulit na binanggit ng Panginoon, ay para tayo po ay maghanda, no? Tayo po ay mag-observe ano po ang nangyayari. At isa pa na kanyang in-emphasize dito, ano ang dapat mong gawin sa iyong paghihintay or sa atin pong paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Para sa Panginoon, mahalaga kung ano yung dapat mong gawin, no? At yun dapat ang pagtuunan natin ng atin pong atensyon. Yun po dapat ang gawin natin sa bawat araw ng buhay natin. Sapagkat kung yun ang gagawin po natin, hindi po tayo matatakot, hindi tayo mangangamba anytime na dumating ang Panginoon sapagkat tayo po ay handa. Di po ba? Kahit sa exam, pagka tayo ay well prepared, no? Kahit magpa-surprise quiz or pa-surprise exam ang ating pong mga teacher, no? Hindi tayo kakabahan kasi prepared tayo, no? Meron po akong teacher sa Bible school na ganun, no? Lagi po siyang may surprise quiz or surprise exam sa amin, no? Pero dahil sa alam na namin ang kanyang style, pinaghahandaan namin ito lagi at madalas kami po ay nakaka-perfect kasi alam namin. So mga kapatid, ganun din po ang Panginoon, no? Sapagkat nagbigay siya ng paalala or instruction sa atin kung anong dapat nating gawin pagka malapit na siyang dumating. At yan po ang ating pag-aaralan ngayon. At ang akin pong panalangin mga kapatid, kung hindi po ito ang ginagawa natin ngayon, sapagkat kung obserbahan po natin ang kapaligiran natin, kung babasahin natin itong Mark chapter 13, ay naandito po ang mga tanda na malapit nang dumating ang Panginoon. At kung titingnan po nga natin yung nangyayari sa atin pong kapaligiran sa liwanag ng salita ng Diyos, masasabi po natin na ang mga tanda ng muli niyang pagbabalik ay naandito na. Kaya anytime, no, ay pwede na siyang dumating. Ang tanong ulit, handa po ba tayo? No? Yung ginagawa po ba natin ngayon, yung mga inaasikaso ba natin ngayon, yung direction ba ng buhay natin ngayon, yun po ba ang pinapagawa, pinapapuntahan? At yan po ba ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ngayong gabi, meron po tayong 3 dapat nating gawin, no? Para tayo po ay maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Na naaayon po dito sa mga talata na atin pong binasa. Ano po? Ito ang gustong ipagawa ng Panginoon sa mga apostol. Ito ang gustong ipagawa ng Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya. Ito ang gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Ang una po na dapat nating gawin para tayo maging handa, ano po, sa muling pagbabalik ng Panginoon ay we need to discern our part, no? We need to discern our part. Sapagkat ayon po dito sa talinhagang ito, ang sabi dito sa verse 34, it is like a man going away. He leaves his house and puts his servant in charge, each with his assigned task, and tells the one at the door to keep watch. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang muli niyang pagbabalik ay katulad ng isang may-ari ng bahay na umalis, no? Pero bago siya umalis, ay binigyan niya ng gagawin itong mga servants, no? Itong kanyang mga lingkod or mga alipin. At ang sabi dito, each with his assigned task, and tells the one at the door to keep watch, no? So ang bawat isa ng mga lingkod nitong may-ari ng bahay na ito
ay binigyan niya ng mga assignment, no? Mayroon silang mga gagawin. At ang sabi dito sa verse 35, therefore keep watch because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening, midnight, or when the rooster crows, or at dawn, no? If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. Okay? So, hindi niya sinabi kung anong eksaktong date or oras na kanyang pagbalik, no? Basta ang kanyang paalaala sana sa kanyang pagbabalik, no? Kung anumang oras ito, no? Umaga, tanghali, hapon, madaling araw, or hating gabi, no? Sana hindi matagpuan ang mga alipin na ito, ang mga lingkod na ito na natutulog or walang ginagawa. Okay? So, ang sabi dito, ang bawat isa ay may trabaho na dapat gawin habang wala or habang hinihintay nila ang muling pagbabalik ng may-ari ng bahay. At ang gusto niyang ituro dito sa mga apostol at sa atin ay meron pong ibinigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin, sa bawat mananampalataya na dapat gawin habang hinihintay natin ang Panginoon. It is interesting na sa pag-alis po nitong may-aring ito ay nag-iwan siya ng mga gagawin, no? Hindi siya umalis na magiging tambay or magpapahiga-higa lang yung mga servants, no? Kundi marahil ang binigay niyang trabaho ay trabahong gagawin nila hanggang siya ay dumating. So ibig sabihin, walang magiging idle moments. Okay? So ngayong gabi mga kapatid, ito ang pinapaalala ng Panginoon sa bawat isa. Na ang bawat isa sa atin may ibinigay ang Panginoon na dapat, kailangan gawin, no? At dapat itong gawin hanggang sa muli niyang pagbabalik. At sana sa muling pagbabalik ng Panginoon ay yun ang abutan niya sa atin, na ginagawa natin yung gusto niya, no? Yung kanyang iniwan na dapat po nating gawin. Ang tanong siguro ngayong gabi, ano ba yun? Paano ba natin malalaman yun? At paano ko ba malalaman na itong ginagawa ko ngayon ay ito yung gusto ng Panginoon na gawin ko? Okay, so makikita po natin mga kapatid, sa aklat po ng 1 Corinthians, ng 1 Peter, ng Romans, ng Ephesians, makikita po natin doon na ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng kakayahan, no? Para gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Okay? At ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verses 10 and 11, each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be glory and the power forever and ever. Amen. So, meron pong kakayahan, no? May gift, no po? Yung gift po dito, ang ibig sabihin kakayahan, no, na ibinigay sa bawat isa sa atin. At pagka yan po ay nakita natin, no? Na-discern natin kung ano yung gift natin, ang sabi dito, gamitin mo yan to serve others, no? Hindi yung gamitin mo yan para paglingkuran ka, no? Para maging sikat ka at ikaw ang paglingkuran. No. No po. Dapat po, kung ano man ang kakayahan na meron tayo, gamitin po natin yan to serve others. Siguro, ang sunod na tanong, paano ba natin ito malalaman, no? Kung anong kakayahan meron po tayo. Okay, ang una na dapat po natin gawin para malaman natin itong mga kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay una, ipag-pray po natin, na i-reveal sa atin, na ma-discern natin itong kakayahan na ito. Ang sabi po sa Matthew 7:7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. Ano po ang ibig sabihin nito? Pagka ipananalangin mo sa Panginoon, Lord, ipakita mo naman sa akin, ano ba ang gusto mo? Ano ba yung kakayahan na pinagkaloob mo sa akin? At ang sabi dito, once you seek, once you ask, once you knock, no, your prayers will be answered, no? I-reveal yan sa iyo ng Panginoon. Ang pangalawa, para malaman mo kung ano yung kakayahan, para magampanan mo yung task na binigay sa iyo ng Panginoon, ay isipin mo, no, you consider your passion or your interest, no? Ano yung gusto mong gawin? Ano yung nai-enjoy mo na gawin? Lalo na pagka ikaw ay nasa church. Ano yung nakikita mo na sa tingin mo kayang-kaya mong gawin, no? At magagawa mo ng mahusay. Okay? Ano yun? No? Gusto mo ba na kumanta? Gusto mo ba na
ayusin yung design ng church, no? Gusto mo bang magturo? At marami pang iba na makikita po tayo, no? Suriin niyo po 'yun, ano ba yung gusto kong gawin, no? Ano yung na-enjoy kong gawin pagka nasa church ako. Okay? Ang isa pa po ay ano yung kailangan na gawin sa church, no, na walang iba na parang nakakapansin, no? Ang sabi nila, pagka ikaw daw nakapansin kung ano yung dapat gawin, no, sa church, ay yun daw ang tanda na inuudyukan ka ng Panginoon na ikaw ang gumawa. At sa iyong paggawa noon, tutulungan ka ng Panginoon, bibigyan ka ng karunungan at lakas. So, meron po ba kayong naiisip, nakikita, ng mga bagay na dapat nating maitulong sa atin pong iglesia? So, yun daw ang pangalawa para malaman mo, no, kung ano yung kakayahan na binigay sa'yo ng Panginoon. Una, you pray for it, no? Pangalawa, you consider your interest, your passion. Third, seek feedback from others, no? Or tanungin mo yung opinion ng ibang mga tao, yung makita sa iyo parate, no? Tanungin mo sila, sa tingin niyo saan ako magaling, no? Ano yung nakikita niyo na pagka yun ang ginagawa ko ay natutuwa kayo at nakakapag-deliver ako. Nasubukan niyo na po ba yun? Ako po, marami ang nagko-comment sa akin na pag nagtuturo daw po ako ay naiintindihan nila at madaling sundan. Kaya ang nakikita nila, may kakayahan akong magturo. At alam po ninyo, kahit na aminin ko po sa inyo na hindi pa ako ganun ka-expert sa pagtuturo. Ano po, alam ko marami pa pong kailangan improve sa akin, pero nai-enjoy ko po ang magturo. So yun po ay isa lamang sa naobserbahan ko at naobserbahan ng iba. No po? So kayo po, maganda na gawin nyo po ito para malaman ninyo kung ano ang inyo pong interest or passion. Okay? At ano po ang sinasabi ng ibang mga tao na kakayahan ninyo. And then ang pang-apat, I try to experiment, no? Or try to explore, no? Or subukan ninyo. Halimbawa, hindi nyo gustong kumanta or never pa kayong kumanta, pero may nag-i-encourage sa inyo na mag-try. Subukan ninyo. Ang maganda po sa church ay wala pong mga bashers dito. No? Kung magkamali man tayo or makita man natin na hindi yun ang kakayahan natin, at least ma-realize natin na hindi ko pala yung kakayahan, hindi pala yun yung strength ko. Pero ito po ang sisiguraduhin ko sa inyo, ang bawat isa sa atin may pinagkaloob na kakayahan ang Panginoon. Ang dapat lang po natin gawin, we need to discern it. No? At para ma-discern natin yon, una, let us pray. Second, let us consider our passion and interest. Third, let us seek feedback or opinion of others. And then ang pang-apat, let us experiment. Let us explore. No? Meron po akong kaklase noon sa Bible School. Ano po? Wala po siyang kaalam-alam sa music. No? Hindi siya marunong tumugtog ng piano. Pero nung siya po ay pumasok sa Bible School, sinubukan niya lang. Ano po? Na tumugtog at nagustuhan niya. At yun, natuto po siya. At sinubukan niya rin na magturo ng music. Yun, natuto rin siya. Kaya nung siya po ay na-assign sa isang church, no, doon sa Bicol, siya po ang naging music director at napakagaling nung kanilang choir. Ano po? So, na-discover niya, no, na-discern na meron pala siyang gift sa music. And I'm sure, ngayon pong gabing ito, meron din po kayong nakatagong gift. Dahil yun po ang sabi ng Panginoon. Pagka tinanggap natin si Jesus, bibigyan po tayo ng kakayahan. Kaya sa gabing ito, for us to be prepared sa muling pagbabalik ng Panginoon, we need to discern our part in the ministry or in the church. Ang pangalawa po na dapat nating gawin para po tayo ay maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoon or sa muling pagbabalik ng homeowner, ano po, bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi lamang we need to discern our part in the ministry, but we need to diligently perform our task. No? We need to diligently perform our task. Ibigay po natin yung best natin. Once na makita po natin yung ating kakayahan, wag po nating i-ignore, no? Or wag nating isipin na wala namang bayad to, libre lang naman to. Kaya kumbaga, yung ibibigay lang nating atensyon, no, or porsyento dito ay 50%. Hindi po, ano po? Sapagkat yan ay binigay sa atin ng Panginoon, ang ibig sabihin, kailangan po natin yang gawin at kailangan ibigay natin ang atin pong 100%. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31,
Ito po ay memorize na ng marami sa atin, pero napakaganda po na paalala ito sa atin, no? Na nakita na yung kakayahang binigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi po dito, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God, no? Ikaw man ay umiinom or kumakain or ano man ang ginagawa mo, do it all for the glory of God. Ang ibig sabihin, give your best, no? Para sa Panginoon. Ang sabi pa po sa Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. No, do it with all your heart. Ang ibig sabihin, give your best. So pagka na-discern na po natin ang atin pong part sa ministry o sa gawain ng Panginoon, kung ano man po ito, let us diligently perform our part. So ngayong gabi mga kapatid, ano po ba ang nakikita nyo na bahagi ninyo sa gawain ng Panginoon? Ano yung inyo pong ginagawa ngayon? Nagtuturo po ba kayo ng mga bata, ng mga adults? No? Kayo po ba ay song leader? Kayo po ba ay teacher? Or kayo po ba ang nag-aasikaso sa kaayusan? Ano po? Ng itsura ng church? Ano? Or kayo po ba ang caretaker ng church? Or kayo po ba ang tagalinis or tagaayos? No? Are you doing your best? Are you giving your best? No? Sapagkat ang gusto ng Panginoon na makita sa atin sa muling pagbabalik niya ay makita niya, no, na yung bahagi natin ay ginagawa natin at ginagawa natin ng maigi, ng maayos. Ano po? At kung babalikan po natin niya ang 1 Peter chapter 4 verses 10 and 11, ginagamit po ba natin yung mga kakayahan natin para paglingkuran ang iba, para tulungan ang iba? So maganda na suriin po natin. No? Alam niyo po ba mga kapatid, ang dahilan kung bakit marami po sa ating mga Kristiyano ang ayaw pang sanang bumalik ang Panginoon, no? Ay dahil sa una, hindi pa natin alam kung ano ba ang ating purpose sa buhay na ito. Di po ba? Hindi natin alam ano ba talagang gagawin ko. Kaya nga, we need to discern our part in the ministry. At ang dahilan kung bakit kailangan nating ma-discern, sapagkat pwede nating ma-discern. Nag-provide ang Panginoon ng paraan, para makita natin, malaman natin kung ano ang ating bahagi sa gawain ng Panginoon. At ang pangalawang dahilan kung bakit tayo po ay natatakot at sana wag munang bumalik ang Panginoon ay dahil sa naniniwala ako na marami po sa atin na kahit na alam kung ano yung kakayahan natin ay hindi natin po ginagawa, no? Or maaaring ginagawa natin nang hindi naaayon sa instruction ng Panginoon. Kasi ang sabi nga sa 1 Peter chapter 4 verse 10, yung gift na binigay sa atin ng Panginoon ay gamitin natin para maglingkod sa iba. Okay? So are we serving others through our gifts? At sa atin pong paglilingkod, are we giving our best? No? Ginagawa ba natin yung buong makakaya natin? No? Are we serving with all our heart? Kaya mga kapatid, kung sa tingin natin sa oras na ito, hindi natin ginagawa yung best natin, ito po ay paalala sa atin, no? Na itong kakayahang ito dapat sa atin pong paggamit, no? We have to give our best because that's the only time that we will glorify the Lord. Yun lang po ang magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yun lamang po ang magbibigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon. At ang maganda sigurong motivation natin ay gamitin natin ang mga kakayahang ito nang naaayon sa salita ng Diyos bilang pasasalamat sapagkat pinagkalooban tayo ng Panginoon. Ano po? Na sa kabila na hindi tayo karapat-dapat, no, na bigyan ng mga ganitong kakayahan dahil po sa ating pagsuway, dahil sa tayo po ay makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, pero sa biyaya niya at awa at pagmamahal sa atin, binigyan niya po tayo ng kakayahan. Kaya gawin natin ang best natin, no, para magpasalamat sa kanyang kabutihan sa bawat isa. So yun po ang pangalawa na dapat nating gawin. Ang una, we need to discern our part in the ministry. Second, we need to diligently perform our task. And then ang pangatlo at ang panghuli po mga kapatid, daily prepare yourself. No? Daily prepare yourself. Ang sabi dito, kung babalikan po natin itong Mark chapter 13 verse 37, what I say to you, I say to everyone, watch. No?
Kung ano yung sinasabi ko sa inyo, yun din ang sasabihin ko sa lahat, no? Sa lahat ng mga sumusunod sa akin. Ang ibig niya sabihin ng watch dito ay keep watching. Manatili kayong nag-aabang, or nagmamasid. Anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin, dapat lagi kayong handa, no? Hindi lamang tuwing linggo, hindi lamang tuwing Sabado, kundi 24/7, no? Ng buhay natin, dapat tayong maging handa. Ano ang ibig sabihin ng lagi tayong handa? Dapat alam natin kung ano yung gift natin at dapat lagi natin itong ginagamit para maglingkod sa ating Panginoon. Ang sabi po sa verse 36, if He comes suddenly, do not let Him find you sleeping. No? Dumating man ang may-ari ng bahay sa kahit anumang oras, sana hindi tayo matagpuan na natutulog or walang ginagawa or hindi ginagamit ang kakayahan na pinagkaloob sa atin. Ang gusto ng Panginoon na matutunan natin ay yung salitang faithfulness, no? Nawa matagpuan tayo ng Panginoon na nagtatapat sa Kanya. Nawa matagpuan tayo ng Panginoon na nasa kalooban niya. Nawa matagpuan tayo ng Panginoon na taus-puso, no? Na naglilingkod sa Kanya. Sapagkat sa pamamagitan lamang nun, masasabi po natin na tayo po ay handa, no po? Hindi lamang sa particular period of time, kundi nawa ang ating pong paghanda ay sa bawat araw ng buhay natin. At marahil ito rin ang dahilan bakit marami sa atin ang natatakot, no? Or hesitant sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat baka maabutan tayo, no? Na hindi handa, no? That we are sleeping. Kaya nga, mga kapatid, kung natutulog tayo nung Sunday, kung tayo ay nagsiesta pa, it's time to wake up, no po? It's time to stand up, no? It's time to work, no? We need to work together. Kailangan na po nating gawin. Kailangan na po nating simulan. Kailangan na po nating ipagpatuloy. Kailangan na po nating tapusin yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin. At ito lamang, mga kapatid, ang paraan at dapat nating gawin para po tayo ay maging handa sa muli niyang pagbabalik. Again, mga kapatid, may tatlong paraan na pinapagawa ang Panginoong Hesukristo sa mga apostol, sa mga disciples, sa atin ng mga followers kung bakit niya binanggit ang talinhagang ito. Ang gusto niya, maging handa tayo sa pagbabalik. Sa muling pagbabalik ng Panginoon. At meron siyang tatlong paraan na ibinigay na dapat nating gawin. Ang una, we need to discern our part in the ministry. Second, we need to diligently perform our task. And then, ang panghuli, we need to daily prepare ourselves. No? We need to be prepared. Are you prepared? Are you ready for the second coming of the Lord Jesus Christ? Ito po ang mga paraan para maging handa tayo. Tayo po'y manalangin. Salamat, Lord, sa inyong salita. Salamat sa inyong paalaala. Salamat po sa awareness na pinapakita ng inyong pong salita. Sana hindi lang kami maging aware, kundi gawin talaga namin, Panginoon, ng buong puso, ng buong pagpapasalamat. Ang gusto mo na gawin namin habang hinihintay namin ang muli mong pagbabalik. Hindi po namin alam ang eksaktong oras. Ang alam lang po namin ay ano ang mga tanda at ano ang dapat namin gawin. Lord, tulungan mo kami na nawa wala kang matagpuan sa amin na natutulog, na hindi gumagawa ng inyong kalooban, na malayo sa inyong kalooban. Tulungan mo kami kung may isa o ilan sa amin ang malayo sa inyo, hindi ginagawa ang kalooban mo. Sana, Panginoon, ang mensaheng ito ay magpaalala sa Kanya at sa amin na bumalik na at manatili sa inyo po, Panginoong kalooban, sapagkat tunay po na malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong paggabay sa amin. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi po sa bawat isa.